Okay, so update tayo mga kamukil sa ating project. So nandito rin ako ngayon mga kamukil, nagtatrabaho, no? So straighta na to kasi dumating na yung tuka ko na tratrabahuin, electrical at saka sanitary, no? Plumbing. Ako po yung mga mismong magtatrabaho talaga niyan pagka ganyan, no? Sensitibo kasi mga kamukil yung tubig, no? Isa sa pinaka-importante sa bahay ang supply ng tubig. At saka daluyan ng mga tubig na ginagamit natin panligo, no? Especially yung toilet, tubo ng mga toilet, no? Napakahalaga po niyan. Kaya ako po yung mismo talagang gumagawa nito, na. So dito na part yari na po yung mga CR tsaka kwarto, no? Yung pinakakulang dito pagsasanitary. So nung nangyari na yung mga CR, sinusunod ko kagad yung mga sanitary. So kunting tips lang, baka mapagkunan nyo ng idea. Yan, simplihan lang to. Ito, dinadala nitong tubo na to yung tubig sa ating lababo at saka tubig ng CR, no? Floor drain. Dito to babagsak sa kanal na to, no? Pwede namang straightan yung pagka ganyan lagay tulad nito papunta doon, no? O dapat sana yon straightan din papunta doon. Iniisip ko kasi mga kamukil, puro butas yung gilid ng kanal, no? Pangit tingnan. Dapat meron lang dalawang mabubutas natin sa part ng kanal na to. So yung pinakahuli ding sanitary na ilalagay natin doon banda, no? Yun yung magtatapon na ng tubig papuntang kanal. So isa, dalawa, doon din tayo bubutas ng isa para sa mga kwarto na to. Ang tatlong kwarto. Yung dinadala nito bali dalawang kwarto, pero both side kasi ito mga kamukil, may kwarto din sa kabila. Kaya ang dadalhin nito isang ganito, dalawang kwarto talaga, no? Inisa ko na lang yung supply ng sanitary na kung saan ibubuhos natin yung tubig pag naghuhugas tayo papunta dito sa kanal, no? So ito, maglalagay na lang ako ng T dito, no? Bili ako ng bushing reducer na 2x3, tapos maglalagay ako ng T para didos na yung magagamit natin papunta dito sa ating kitchen sink, no? So magkabilaan po yan mga kamukila, yung dadalhin ito magkabilaan na kitchen sink, kasi kabila nitong wall na to ano din yan, lababo. So dito sa kabila, ano, ito na tapos ko na yan, ganun pa rin yung pagka diskarte natin, no? So importante lang kasi nito mga kamukil yung pagkukurbada niya, no? Huwag tayong gagamit ng mga naka 90 degree na mga elbow, no? Magastos kasi sa isang kurbada, sa isang pa-curve niya mga kamukil, dalawa, no, yung ating magagamit na elbow kapag 45 degree. Advantage makukuha natin dyan mga kamukil, hindi backflow yung daloy ng tubig, hindi siya backflow. Kapag 90 degree kasing gagamitin natin dito, isa lang, pero automatic magliliko kagad yun, no? So sa katagalan, how many years na gagamitin yun, magsasanay yun ng pagbabara, kasi dito lagi tama ng tubig. So yung mga sibo, kakapal at kakapal at kakapal yan sa katagalan hanggang sisikip na, pupunuin na ng sibo. Sa ganitong paraan, smooth at tulis lang yung daloy ng tubig kasi 45 degree yung ginamit natin, ha? Pagdating dito, yan kung nakikita nyo, lahat yan naka 45. So baka mamaya may magtatanong, bakit walang pit trap, na? Pagka lababo mga kapungil, tubig lang yung mga dinadala, doon na tayo maglalagay tulad nito. Tawag nito, dinadala din yung floor drain, no? Yung floor drain dinadala niya rin nitong tubo na to. So yung floor drain lang sa CR, yung lalagyan natin ng pit trap. Pero dito sa pinaka mismong kitchen sink nya, hindi na po tayo maglalagay. Merong iba kasi naglalagay, depende na yan sa diskarte. Ako kasi may pit trap na yung pinaka kitchen sink natin, kaya na yun na yung haharang sa pinaka amoy, no? Kung mangangamoy man, ang lalagyan na lang natin ng pit trap dito, itong pinaka CR, kasi walang pit trap talaga kapag floor drain. So kailangan nating maglagay ng pit trap dyan para hindi sisingaw yung amoy doon sa pinaka CR nya. Okay, so yun lang po, no, yung ating mapapaabot. At higit sa lahat mga kamugil, wag nyo yung gagawin na sa bawat kilos nyo dito lalagyan nyo kaagad ng pandikit, no? So hindi po pwedeng gano'n, no? Meron kasi ako nakikita iba, pag putol, pag sukat, lagyan kaagad ng pandikit. Ang mangyayari pag nagkamali, hindi na matatanggal yan, no? Damage na yung materialis.
So kailangan may plaster mo muna na hindi pa naidikit lahat. Tulad nito mga kamukil, kung nakikita nyo, nakapurma na siya. So pinurma ko ito mga kamukil na hindi ko pa dinidikitan. Nung nakuha ko na yung saktong purma, saka ko lang siya dinisassemble. Tapos unti-unti ko na siyang in-install na ginagamitan na natin ng pandikit. Sa ganung paraan, iwas na magkamali tayo, no? Para hindi masayang yung materialis. At ang pinaka-importante sa lahat mga kamukil, paliw ko kuha itong level bar dong tinda sa SGB dito ko. Na dito. Kung paano natin kukunin yung sloping nito, ibig sabihin mga kamukil, yung pinaka-clippy niya, yung pinaka-drop niya, no? Kanya-kanya, gaya ng sabi ko mga kamukil, hindi tayo pareha ng diskarte. Kanya-kanya tayo ng diskarte. Basta nasa tama lang, walang problema sa diskarte, no? Ang pinakamahalaga, isa lang yung hinahabol natin. Yung tamang pagka-trabaho, no? Di baling magkanya-kanya tayo ng diskarte. So, sa aking diskarte naman, sa level bar lang ako kumukuha lagi ng guide nito, mga kamukil. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung simpleng pamamaraan ko sa pagkuha ng dropping nito. Okay? Yun sa akin naman mga kamukil, yung palatandaan ko, sakto na siya sa sloping at subok ko na ito mga kamukil. Yung napapansin nyo, pinatungan ko siya ng level bar. Yung tubig mga kamukil, kailangan hindi lalampas sa pangalawang guhit. Yun yung aking diskarte sa pagkuha ng incline nito, no? Tamang-tama lang pagbuhos ng tubig, yung mga hamog na mga kanin na maitatapon natin sa ating kitchen sink o mga anong tawag nito, buto ng mga isda ay kayang anurin ng tubig na dadaloy dito. Meron kasi mga kamukil ang mangyayari kapag sobra sa sloping to, tubig na lang yung lumalabas. Yun doon may mga kamukil hindi niya kayang ianod dahil sa sobrang sloping, no? Merong mga ganyan. So kailangan makukuha din natin o may diskarte ka nito pagkuha ng mga sloping nito. Kasi pag sobra sa sloping, ang mangyayari, tubig na lang yung lumalabas, yung mga kanin, buto ng mga isda, no? Hindi na yan masasali, hindi na yan kayang idaloy sa tubig dahil sa sobrang sloping niya. Okay lang, nasa tama lang. Pagkapatag naman masyado, mangyayari, mahina yung pagtakbo ng tubig, no? Mahina. So, kailangan nasa tama. May guide ka talaga lagi. So, ako mga kamukil, ito yung reference ko lagi. Kailangan hindi ako lalampas sa pangalawang guhit. Lagi lang yan talaga, no? Ma-steady natin yan. So, sa ganyang paraan, subok ko na to, no? Kaya ito laging ginagamit ko. So, sari-sariling kanya-kanyang diskarte, walang problema. Ang mahalaga, nasa tama yung resulta. Okay, tabo na. Wala na tayong nakikita, no? Malinis na. So yan lang mga kamukil, no? Sana nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman sa inyo, no? O idea para sa mga baguhan na gustong matuto sa ganito. Kahit laming lang to mga kamukil, sanitary lang, simple lang siyang tingnan. Pero ang mahal ng libor nito, sa totoo lang, no? Kung ito'y matutunan nyo at marunong kayo nito, pagdating sa mga bahay nyo, walang problema. O pwede nyo gawing hanap buhay ito, no? Sa isang building o isang bahay, kapag ikaw makakontrata nito, nako, daan-daan libo mga kamukil, yung pwede mong kitain pag malaki yung project. Sanitary lang yan. Kaya wag nating masyadong ismulin itong sanitary. At ang sanitary mga kamukil, isa sa pinaka-importante na kailangan maayos ng pagkatrabaho. Pag ito mga kamukil, pagkatapos ng project, ito yung ang mangyayari, malfunction ang pagkatrabaho nito. Problema talaga. Napakalaking problema, no? Kaya simpleng tingnan, PVC lang, sanitary. Napakahalaga to sa bahay, no? Kapag ito ang nag-trouble, malasakit sa ulo to. Kaya ako mga kamukil, pagdating dito, hands-on talaga ako. Ako yung mismo magtatrabaho nito. So minsan, yung iba, binabalot to ng simento, no? Ayaw ninyo puno ang kaidong. Parehagya po dito, Jib. Pagkatira na to ba, nay gamay bilin, kay pluringan man na to. Kaskasin nyo gamay. Para isa na lang katrabahuan. Isa na lang kahiluan. Na, tabunin na dia. Isa. Mangilis sa daan to. So, hangir, oh. Muna ibantayan mo. Na. Sublangin mo daan ilalom. No? Yung iba nito mga kamukil, binabalot ng halo. Ang purpose para hindi mayupi, no? Kapag dinadaanan dito kasi motor at saka tao lang yung dadaan nito at makapal yung ating PVC. So
kampante ako dito mga kamagila sa gawa natin. Thank you.